Ito na ang matindi mga kababayan kinasuhan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ng libel si PCO Undersecretary Claire Castro sa Balayan Regional Trial Court ngayong araw dahil sa pagpapakalat ng fake news at libelous statements tungkol sa solar business ni Leviste. Ayon kay Leviste, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Hindi ko nais masaktan si Yusek Castro. Nais ko lang depensahan ang aking pangalan. Kaya ang isinampa ko ay civil case para hindi siya mapapakulong pa. Nais ko din pong linawin na hindi natin kalaban ang administrasyon. Sa aking palagay, ang mga vlog ni Yusek Castro ay hindi nakakatulong sa administrasyon ani Leviste. Iginiit ni Leviste na naglabas si Castro ng mahigit kumulang 20 vlog episodes na tumalakay sa kaniya sa kanyang negosyo at sa mga files mula kay yumaong DPWH Yusek Cabral na hawak ni Leviste. Ito ang eksaktong sinabi ni Congressman Leandro Legarda Leviste, panoorin mga kababayan. Una, nais ko pong pasalamatan ang bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para sampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case, pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin, pero sana naman po purihin niya ako, huwag niya akong criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po, talkback. Talkback na daw sabi ng Gen Alpha. Okay, Congressman, proceed ko po sa mga tungkol sa Batangas. So, ito po bang mga parang patient expectation sa pag-uungkat ng mga issue laban sa iyo? Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na iyong siniwalat sa publiko?
At saan patungo itong mga nangyayari ito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. At si Yusek Claire Castro ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila na wag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Nag-release na po ng UCC Yusek Claire Castro and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung aligasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and mandatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At
nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yun ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yun ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala ng prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman.